At tayo dadako na sa pinakamahalagang bahagi nating gawain sa araw nito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Diyos. At dalalain po natin, beloved Minister June Isguera. God bless you, beloved brother. Fred. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa po, mahal na Panginoon, kami po yung nagpapaabot ng pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, mahal na Panginoon. At kami nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Kung saan mo po, mahal na Panginoon, mula sa opening prayers, sa mga awitin, mahal na Panginoon, sa joyful and solemn song, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa paglangis mo sa bawat patutuo na nagsilbing kalakasan sa bawat nakapakiting ito, mahal na Panginoon. At sa mga special number na pag-aawitan, mahal na Panginoon, na umabot sa trono ng iyong biyaya. Mahal na Panginoon, maraming salamat din sa bahagi ng pagbibigay, isang susi ng pagpapala na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. At minsan pa, mahal na Panginoon, sa bahaging ito, kung saan namin pag-aaralan iyong salita, mahal na Panginoon, samahan mo po ako, mahal na Panginoon, turuan mo po ako. Ikaw maglagay ng tamang salita sa aking mga labi at pangunawa sa bawat makakapakinig nito, mahal na Panginoon. At sa unang panalangin naming minahal at kagalang-galang na mahal pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, minsan pa, mahal na Panginoon, sinasaway namin lahat ng hadlang ng kaaway, demons of doubts, unbelief, cast out right now in the mighty name of dear Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Una higit sa lahat, ako po yung nagpapaabot ng ating pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at dobling paggalang po sa ating pong minamahal, galang-galang na mahal pastor, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, dearest Papa, the end-time prophet of our loving Father, of our loving God. At ako po yung nagpapaabot din ng aking pagbati sa aking beloved wife, sa lahat po namin mahal na kapatid, at patuloy po nating inaalala ang kabutihan, pagtuturo, pag-aaral, pangangalaga ng ating beloved assistant, Pastor Linas C. Almeda. Mahal po mga minamahal. Ako rin po ay bumabati sa aking pamangkin, kay Po, kay Sairi, at sa lahat po ng aming mga beloved co-preachers na narito, beloved co-workers na narito po. Magandang gabi po sa inyo, sa lahat po ng ating mga beloved kapatiran, beloved baguhan, beloved mga elders of the church, sa lahat po ng beloved instrumentalists, choir members, sa lahat ng mga nakipagkatuwang dito po sa ating mahal na sa banal na gawain. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bago higit sa lahat, ako po ay bumabati ng happy 30th church anniversary po sa lugar po ng Baliwag Outreach. Purihin po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Masarap mga minamahal na palaging tayo habang nagpupuri, hindi basta-basta maikling oras ang ating pananambahan, mga minamahal. Sa mga bisitang naririto, kayo po ay aming wini-welcome sa banal na gawain nating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ay isang araw ng pagpapala para sa inyo. Kung mapapansin nyo, wala po tayong nakirinig na problemang hindi nilutas ng mahal na Panginoon. Mga kahirapan na hindi nilutas ng mahal na Panginoon. Mga kabigatan na hindi pinagaan ng mahal na Panginoon. Walang lumang hindi binago ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, kaya tayo, sabi nga natin, sa araw nito, tayo po ay sigurado ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nasa ating kalagitnaan. Dahil sabi po dito, sapagkat kung saan magkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Mga minamahal, hindi lang tayo 3, hindi lang tayo 4. At ang ating pinag-uusapan ay ang kamangha-manghang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sigurado po tayo, ang presensya ng mahal na Panginoon ay narito sa lugar na to at hindi po tayo nagkamali at hindi sayang ang ating pinagpalang araw ngayon. Amen. Sabi nga dito, mga minamahal, tayo na mga mananampalataya, sa ating mga baguhan na magiging kasama na rin natin bilang mananampalataya. Ang sabi rito, believers are set apart. Ang mga mananampalataya raw ay hiniwalay from this world, sa mundong ito, in order to belong completely to our loving God. Tayo pala hiniwalay
ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sanlibutan ito upang tayo kumpleto niyang mapangalagaan at mahalin. And to proclaim the gospel of salvation to the glory and praise of our loving God. Amen. Pag mababasa natin dito sa Deuteronomy 14:2, ang sabi rito, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. So dito pa lang mga minamahal, meron na tayong kasiguruhan. Ang sabi rito, tayo ay isang banal na bayan. Saan? Sa mata ng mahal na Panginoon. Amen. At tayo, ikaw, ako, tayo ay pinili ng mahal na Panginoon upang maging kanyang bayan, kanyang sariling pag-aari, Christ's possession. Pag-aari tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo pag-aari ng gobyerno, hindi tayo pag-aari ng kung sinong tao, hindi yung ating mga pinapasukan, hindi yung ating kung sino man makapangyarihan sa lupang naririto, hindi po. Tayo na tinawag ng mahal na Panginoon, pinili ng mahal na Panginoon, tayo po ay nasa pangangalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabi pa nga rito, higit pa sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. So tayo pala binili, bukod sa pinili, tayo ay hindi pwedeng i-level sa mga taong hindi pinili ng mahal na Panginoon. Kung titingnan po natin, napakamaraming tao na nasa labas. Pero ilan lang ang tinawag at pinili ng mahal na Panginoon. Kaya tayo ay lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi dito, kaya tayo, kung tayo'y tinawag, meron tayong tinatawag na pagsunod. May pagsunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Ano ba sinasabi ng mahal na Panginoon? Saan tayo lalakad? Sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Ano ba lalakaran natin? Ang sabi dito sa John 14:6, sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan. So hindi sinabi ng mahal na Panginoon, isa ako sa daan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ako, I am the only way. Siya lang ang tamang daan na dapat nating lakaran. At ang katotohanan, siya rin ang ating pinakamahal. I'm the way, the truth, and the life. Siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Kung siya ang tamang daan na ating lalakaran at siya ang katotohanan, hindi tayo magkakamali. Ang pagkakamali ay sa karagat-ragatan ng upoy o walang panghabang buhay na buhay. Pero sabi nga rito, kung lalakad tayo sa kapamaraan na nilalakaran na sinabi naman, ako ang daan at nasa akin ang katotohanan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po natin ang mahal na Panginoon. At sabi nga dito, kung tayo ngayon ay may ganitong nasa isipin, anong dapat nating gawin? Sabi nga, kung tayo'y lumalakad na sa kapamaraanan ng mahal na Panginoon. Ang sabi sa Proverbs 8:33, 35, and 36. Pakibasa na lang po sa Tagalog. Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 33, talon sa 35 hanggang 36. Maginig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. 35, sapagkat sino man ang nakakasumpong sa akin ay nakakasumpong ng buhay at magtatamo ng lingap ng Panginoon. Ngunit siya nagkakasala laban sa akin ay nagliligaw ng kanyang sariling kaluluwa. Silang lahat na nagtatanim sa akin ay nagsiibig ng kamatayan. Amen. So dito po, sinabi ng mahal na Panginoon, ako ang daan. Ako ang katotohanan at ako ang buhay. At sinabi ng mahal na Panginoon, kung ikaw ay lalakad sa landasin ng aking ibibigay sa iyo, ang sabi ng mahal na Panginoon, duminig ka, dinggin mo ang mga instruction o yung mga pagpapaalala at maging pantas. Ginagawa tayong pantas na mahal na Panginoon dahil tayo kanyang kawangis. Tayo nilalang ng mahal na Panginoon. Hindi naglalang ang mahal na Panginoon na isang bagay na magiging walang kwenta. Tayo ay nilalang ng mahal na Panginoon upang tayo ay magkaroon ng isang tinatawag na pinagpalang buhay. Hindi tayo basta-basta, hindi tayo yung mga ordinaryong tao. Sabihin mo, Brother John, bakit? Mayaman ba ako? Politika ba ako? Meron ba akong katayuan sa buhay? Higit pa dyan ang meron ka. Higit pa dyan sa tinataglay ng mga tao sa sanlibutan. Tayo ang tinatawag na anak ng mahal na Panginoon. Pinagpalang tunay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, upang tayo ay hindi mawala sa presensya ng mahal na Panginoon, tayo sinasabi ng mahal na Panginoon,
Dinggin mo ang aking sinasabi sa iyo at maging pantas ka. At huwag mong tatanggihan ito. Huwag mong tatanggihan to kasi ito'y makakabuti sa iyo. Daig pa nito ang nagtuturo sa ating mga institusyon. Daig pa rito ang nagtuturo sa mga seminar. Ang tinuturo sa seminar ay mga bagay na parang hanggang level lang ng tao. Pero ang pinakamamahal na Panginoon, ang nagtuturo, nagsasaysay sa atin, sa pamamagitan ng tao ng Diyos, ang ating minamahal, kagalang-galang na mahal na pastor, ang sabi nga rito, sabi ng mahal na Panginoon, ako'y magbibigay ng isang pastor ayon sa aking puso. Kung iisipin natin, bakit ang mahal na Panginoon ang nagsabi na magbibigay ako ng isang pastor na galing sa aking puso o ayon sa aking puso? Ibig sabihin, kung ikaw ay umabot sa pamantayan ng mahal na Panginoon, kilala ka ng mahal na Panginoon. Sino nga nakakilala, let's say sa inyong, kung kayo'y may sinisinta, mga beloved husband o beloved wife nyo, di ba kailangan abutin nyo ang kanyang puso? Dapat mabigay mo ang kanyang kaluwalhatian o ang kanyang hinihingi. Pag ikaw ay nakapagbigay sa iyong minamahal ng mga bagay na kaya mong abutin ang kanyang puso, ang sasabihin niya, ikaw ngayon ay aking tinatanggap ayon din sa aking puso. Ganon din ang ginawa ng ating minamahal kagalang-galang ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Pilit nilang hinanap ang puso ng mahal na Panginoon, inabot. Dahil tulad din yun, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, nung umpisa na sila ay hindi pa sinatawag na born again. Ang buhay nila ay pareho lamang ng tulad ng sa atin. Pero nung sila ay tinawag ng mahal na Panginoon, doon nabuksan ang kanilang kaisipan na mayroon palang kapamaraanan upang makilala mo ang tunay na Diyos, kailangan mong hanapin ang kanyang puso. Kaya tinuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hanapin mo ang puso ng mahal na Panginoon. Hindi lang basta hanapin. Diyan ka mabuhay sa kanyang kalooban. Sabi nga, I'll give you pastor according to my heart that will you feed you with knowledge and understanding. Magtuturo pala sa atin ng ating kaalaman at pangunawa. Kaya nga sabi nga, who findeth life. Kung ikaw ay tinuruan, nalaman mo, sinabuhay mo, inakap mo ang salita ng mahal na Panginoon, natagpuan mo ang buhay. Buhay na lalakaran, na buhay na may katwiran, and obtain favor sa ating mahal na Panginoon. Kung nahanap mo pala ang buhay, nakita mo ang puso, ang pagpapala at ang presensya ng mahal na Panginoon ay sasayo. Amen. Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. Praise the Lord. At sino man ang hindi sumunod nito ay nagkakaroon ng pagkakasala. Tandaan po natin, ang buhay ng tao ay sadyang una, walang alam na kasalanan. Pero dahil sa talagang ginamit ng kaaway, ang ating mga unang magulang, sa unang magulang, ginamit sila upang magkasala. Kaya nga sabi, ang tao ay nagkaroon ng kasala mula pa sa ating sinapupunan. Dahil it carries. Diba? Pero hindi doon natapos sa mahal na Panginoon. Alam nyo, alam nyo mga minamahal, kung talagang titignan nyo kung paano magmahal ang mahal na Panginoon, sabi ng mahal na Panginoon dito, sa Genesis, nung lumabas sa paradise, di ba, nagkasala sina Adan at Eva. Nung hinahanap sila ng mahal na Panginoon, Adan at Eva, nasan kayo? Ang sabi niya, naririto po, nagkukuble. Bakit kayo nagkukuble? Ang sabi kasi nakahubad po kami. Sino nagsabi sa inyong nakahubad kayo? Kinain niyo ba ang bunga ng puno ng karunungan at kaalaman? Sabi ni Adan, si Eva po kasi. Ang sabi naman ni Eva, ang serpente kasi. So, nung una pa lang, turuan na. Pero hindi nila pinakinggan ang utos ng mahal na Panginoon. Pero kung sila'y nabuhay sa tinuturo ng mahal na Panginoon, di sinsana, tayo ngayon ay nasa paraiso pa. Pero sadyang, hindi naman naging pabaya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon pa lang, sa paraiso, doon pa lang pinlano na ng mahal na Panginoon kung paanong kaligtasan ang ipagkakaloob niya sa atin. Ang sinabi niya, ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang binhi ng babaeng ito, ang dudurog sa ulo ng binhi ng serpenting ito. At ang binhi ng serpenting ito, ang dudurog sa sakong ng binhi ng babaeng ito. Ibig sabihin, yung binhi, yung gawa ni Satanas, siya ang dudurog sa sakripisyong ibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
na nagligtas sa ating mga kasalanan. At dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, He overcome death and He overcome sin. So pinagtagumpayan. Kung pinagtagumpayan ito na ating pinakamamahal na Panginoon, ay natapos na ang kapamaraanan ng ating sanang sa atin. Pero isa pa doon, una lang yun, mga minamahal. Ang pangalawa, pwede namang pinalabas si Eva at si Adan, na dala-dala yung fig tree lang. Yung dahon, natutuyo yun. At pag sila'y lumabas, ito is talaga magkakaumpisa sila ng tinatawag na kahihiyan. Pero doon pa lang, ipinakita na ng mahal na Panginoon ang kanyang talagang dalisay na pag-ibig. Alam niyo ang ginawa ng mahal na Panginoon? Ang sabi rito, unto Adam, also into his wife, did the Lord make coat of skin and clothe them. Doon pa lang sa paraiso, gumawa na ng paraan at the ultimate sacrifice, hinanap ng mahal na Panginoon ang pinakamagandang balat ng hayop. At ito'y ginawang balabal. Papatunay na sabi ng mahal na Panginoon, lalabas kayo rito, bit-bit nyo ang aking pagmamahal. Kung tayo po, sino ang pwedeng gumawa niyan? Kung nanamnamin natin, doon pa lang pala. Dahil ang ating pinakamamahal na Panginoon ay mababanal. Wala siyang kasalanan. So hindi siya pwedeng makisama sa kasalanan. So dapat separate sila doon. Dahil mahal talaga niya ang kanyang nilalang. So binalutan siya. Tayo man ganyan din. Even we fall short, ang sabi nga ng mahal na Panginoon, kahit kayo nagkukulang, wala kayong kapangyarihan gawin ang mga bagay na to upang sa inyong kaligtasan. Ako ang magiging tao para sa inyo. At akin lahat ang bigatin ng inyong puso at inyong kasalanan. Yan po hindi alam at hindi tinuturo ng kasino-sinong mga gawain. Ang gusto lang nila, pumunta sa kanilang gawain, makinig lang, upo tayo, luhod. Walang pag-aaral. Dito po sa pagtuturo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, gusto ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, isa-isahin ito. Para malaman natin mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Ang provision ng mahal na Panginoon ay sumasa atin. Kaya nga sabi nga, wala tayong dahilan para sabihin ang Diyos ay sinungaling o ang Diyos ay hindi nagtatapat sa atin. Doon pa man, tapat na ang mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nagbibigay sa atin. Kaya nga sabi, makikita nyo kanina sa mga pagpupuring awitin, lahat ito'y pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa mahal na Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Ang sabi nga, ano nakakatakot? Ano nakakatakot na magaganap sa tao? Pag tayo hindi tumalima sa kanyang utusan at hindi natin bibigyan ng pansin ang buhay na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa atin. Ang sabi rito sa Hebrew 10:31, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot daw. Kakilakilabot ang mga bagay na mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Bakit? Paano ito nangyayari? Saan ba ito nagaganap? Ito'y naganap, sabi nga sa Isaiah 59:2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid the face from you. Yung mukha ng mahal na Panginoon ay tinago sa atin at hindi siya nakinig. So, nakakakilabot pala. Mula sa pangako ng mahal na Panginoon na tayo ay may great favor mula sa mahal na Panginoon kung tayo ay susunod. Hindi mahirap sumunod. Ang nagtataka lang po ako, bakit mas madaling gumawa ng kasalanan kaysa sa gumawa ng tama? Kung iisipin po natin, bawat isa po sa atin, walang pinangako ang kaaway ng mahal na Panginoon. Walang pinangako siyang mabuti para sa atin. Pero bakit mas gusto natin sumuway sa kalooban ng mahal na Panginoon?